Nais kong i-extend yung bayan ng kambing namin. Kaya lang 1,500 pesos na lang natira kong budget dahil sa kakabili ko na rin ng maraming mga kambing. Yung perang yun ay budget ko na lang sa pambili ko ng yero at ng pako. Kung sa pagkakarpentero naman ay walang problema dahil kayang-kaya ko naman pagpraktisan. Ang maganda rin lamang dito sa area namin ay napapalibutan kami ng malalaking mga bundok. Kaya hindi kami masyadong tinatamaan ng sobrang malakas na hangin dito kapag may bagyo. Kaya kahit itong mga malilit na haligi at yung masimpleng gawa ko man ay kayang-kaya na ito natirahan ng mga alaga nating kambing. Kulang pa yung mga gamit kong kahoy kaya nagputol ako na isang sanga dito ng mahogani. At meron din kami mga sobra-sobra na mga kahoy na gagamitin ko na rin dito sa ating pabahay ng kambing. At maya na nga ay lumapit din ito mga kambing kasi nakikita nila may mga preskong dahon na nangalaglag. Ay kumakain din pala sila nito mga dahon ng mahogani. Hindi ko lamang din sigurado kung okay itong dahon ng mahogani na ipakain sa mga kambing natin. Pero ang alam ko, kapag kinakain ng kambing ay okay na okay sa kanila yan. Maliban na lang doon sa plastic na minsan na pagtripan nilang kainin na nakasama sa kanila. At dito naman sa bayan ng kambing namin ay inumpisa na rin natin ni-extend at pinagpraktisan natin ni karpentero. Maliliit nga lang itong mga haligi na ginagamit ko pero ito naman ay pang matagalan na rin ito. Hindi naman ganun kabilis itong masira. Nakabili na rin ako sa hardware nitong manipis na yero na may halagang 230 pesos ang bawat isa. 6 na piraso yung binili ko kaya nagatotal ito ng 1,380 pesos. Yun namang 120 pesos ay pinambili ko ng pako. Yung haba ng yero na nabili ko ay 10 feet. Kaya swak na rin ito dito sa babae natin ng kambing at malawak na rin yung kanilang masisilungan. Dito rin kasi iniisip ko na kapag kayo mga kambing natin ay nanganganak, kung gusto nila mga anak doon sa baba ay makakapanganak sila kahit na gabi. Pero madalas naman daw, sabi ni Papa, kasi sila yung madalas nakasama ng mga kambing dati, mga kambing nanganak ng araw at lumalayo sila doon sa bahay nila. Yung iba daw pumupunta doon sa mga punong kahoy, doon sila nanganak at malalaman din daw kapag nanganak yung kambing kasi nag-iingay. Yun yung obserbasyon nila. At dito habang ginagawa pa namin itong bahay ng kambing ay sinamahan din kami ni Papa na maglagay nitong mga yero dahil nga siya yung mas marunong dito. Although unang tingin niya pa lang dito sa extension namin ng bahay ng kambing ay nakikita niya na agad yung mga tabingi namin ginagawa. Kaya ito ay medyo tinikibayan niya na lang para hindi mabilis matumba yung gawa namin. At sabi ko nga, okay lang yan. Importante yung mga kambing ay makasilong sila ng maayos kahit na malakas ang ulan ay hindi ako mag-aalala. Plan ko pa nga rin kapag medyo dumami pa yung mga kambing natin at i-extend natin ulit ito ay magdudugtong pa tayo ng area na medyo mataas na merong mga sahig pa itong mga kambing natin. Dito sa bubong ng kambing, hindi ko siya ginawang parang patriangle yung itsura. Ang ginawa ko ay diretso na lamang. Dahil yung hangin ay galing dito na side papunta doon sa kabila. Para naman presko pa rin yung mga kambing natin, nakakalanghap sila ng sariwang hangin at kitang-kita pati galing doon sa kabilang bahay namin. Ngayon kasi magpo-full time na ako at lilipat na kami tuluyan dito sa probinsya ay ma-focus ko na rin itong pag-alaga ng kambing. Target ko din kasi parami nito mga kambing dahil dito mas maraming mga resources na maaaring ibigay sa kambing na hindi ko na kailangan pang bilhin. Actually, dalawa target ko, mga kambing saka itong mga baboy, paparamihin ko ng todo. No, ganoon din naman doon sa mga pabo manok ay paparamihin pa rin natin as pre-range. No, pero ang pinaka main focus natin dito ay mga kambing, mga baboy na palalaguin natin. Dahil dito sa amin, ang daming mga naghahanap ng kambing, ang daming naghahanap ng baboy na panglechon. Kaya talagang malakas ang demand dito. Tamang-tama din naman dito sa lugar namin dahil ang daming resources na maaari natin gamitin. Actually, si Papa nga na problema na minsan sa daming mga damo kasi panay linis na siya doon sa mga damuhan. Maganda kung mayroon pang mga alagang hayop dahil pwede rin natin na ipalinis. Kapag mayroong mga damo na tumutubo dyan na hindi kinakain ng kambing, ay pwede na rin nating ipalinis na galing doon sa pinagbentahan na natin ng mga kambing. Habang maraming part naman ng mga damo ay kambing na mismo ang naglilinis. Habang ongoing ang pagkarpentero sa bahay ng mga kambing, ay biglang na nga rin ako napapatakbo dito banda. Paano ba naman nakawala yung mga kambing? Nag-aalala tayo na baka sila'y lumayo at makakain pa ng mga pananim ng kapitbahay. Pero dito naman banda, kahit papano, maraming mga damo kaya hindi naman sila masyadong lumalayo nung nakawala sila. At nung pinuntahan ko sila sa labas ay sumunod din naman sila agad at hinahanap naman nila yung pinakadaan nila kaya lang minsan nawawala sila. No, kapag lumagpas na sila, hindi na sila makapasok dun sa unahan dahil nandun na yung mga net naman natin na hinarang sa kanila. Yun lang yung disadvantages kapag dito sa mga net. No, minsan madali nilang butasin kaya nakakalabas sila. At minsan naman doon sa medyo luma na ng mga kahoy na gamit namin ay mabilis nilang natutumba lalo na itong barako namin na napakatibay na. No, minsan naman inaabot nila yung mga dahon ng Madre de Cacao hanggang sa natutumba nila. So doon naman inakalabas na naman sila. Isa rin sa plano namin, obserbahan namin kung papakawalan na namin sila dyan sa labas. Tapos papauwiin lang sila tuwing hapon. Kasi yung labasan na yan, ang mga tanim naman dyan ay tanim na rin namin. No, kasi doon sa pinakalabas may mga tanim kami dyan kasaba, may mga mais na malapit na rin ma-harvest. Maliban na lang kung lalayo pa sila ng todo. Pero feeling ko ay hindi na sila lalayo ng todo dahil marami silang makakain dito banda. At ang mga kasama nila dyan sa labas, yung mga baka, kalabaw na nakatali. So dito, pagkatapos nating papasukin yung mga kambing, ay inayos natin muli itong lambat.
itinaas natin. So ayun na nga, no, medyo maliliit nga rin talaga ito kahoy na gamit natin. At dito sila sa pinakadulo nitong ating net na tagpuan itong hagwire tsaka nitong net. O saan dati naman, dyan sila sa loob ng hagwire. Kaya lang medyo maraming damo na rin ang nawala dyan dahil dyan sila galing kasama nila yung mga baboy. Ngayon kasi pinaghiwalay na natin yung mga baboy sa loob ng hagwire dahil ito hindi kaya ito pag pangbaboy itong net natin kasi talagang sisirain ng baboy ito. No, at yung mga kambing, yun yung nilalagay natin dito sa net kasama ng kambing yung mga pabo, manok. Pero yun na nga rin ay inobserbahan din nating maigi kung ano pa yung improvements na mariting gawin dito para mas malawak pa yung kainan ng mga kambing natin. So ang mga susunod naming plano ay yun, yung pakakawalan yung mga kambing sa labas tapos kailangan lamang ding tingnan kasi mamaya baka madali na naman tayo ng mga asong ligaw. Dati kasi naparami na sana namin yung kambing namin ay nadali pa ng mga asong ligaw. Buti na lang ay natirhan pa rin tayo ng upgraded nating kambing. At ito na naman ay magparami na naman tayo ngayon ng mga kambing. Dahil sa mga kambing napakaganda ring paramihin ito dahil ngayon mabilis din natin itong maparami dahil dito sa lugar natin ay marami tayong resources na maaaring ibigay sa kanilang pagkain at naparami na rin yung mga napier grass namin na napakaganda ring ibigay sa mga kambing namin dito. So ayun, pagbalik natin dito sa babahay ng kambing ay ayun na nga ay tapos na rin sa wakas. No? Napakalawak na ng space ng mga kambing natin at abangan ninyo yung mga susunod pa natin gagawin dito at ang pagpaparami pa natin ito mga kambing, baboy at iba pang mga alaga natin dito sa silong. So ayun po, muli po, maraming salamat po sa inyong panonood.